Siniguro po ng Office of Civil Defense na tuloy-tuloy ang pagpapaabot po ng tulong sa mga nasalanta ng magkakasunod na bagyo. Alinsunod na rin po ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na whole of government approach at full mobilization ng resources ng gobyerno. At kaugnay po niyan makakausap po natin sa linya ng ating telepono si Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Asek Rafi, magandang umaga po sa inyo. Diane Kerer po ito ng Rise and Shine Pilipinas sa PTV4. Good morning po. Yes, good morning. Magandang umaga, Dayan. Thank you for taking our call, Asek. Alright, nagsagawa po kayo ng air survey and also on-ground assessment. Ano po yung general assessment po ninyo sa naging lawak po ng pinsala ng Bagyong Opong, particular po doon sa buong probinsya po ng Masbate, Asek? Oo, ito nga, lumalabas na talagang hardest hit ang Masbate. Kaya tatlo po ang napaka-importanting magawan kagad ng tulong. Unang-una yung pag-restore ng power. Pangalawa, yung pag-restore ng telecommunication. And pangatlo, yung pagbibigay ayuda in terms of housing materials doon sa mga maraming nasiraan ng bahay. So yun po ang tatlong pinagbibigyan namin doon. Kasi unang-una, pag wala pong power, may mga kadugtong po yung problema sanga-sanga, no? So pwede magkaroon ng problema sa tubig at ina-address natin yan ngayon. So kahapon po, nag-aerial survey tayo. Nagkipagpulong tayo sa gobernador, kasama na rin si Secretary Gatchalian. Yan na rin ang utos ng ating Pangulo, no? Pangulong Marcos at ni Secretary Teodoro, na we should be very proactive at i-anticipate at full force ng national agencies ay dapat tumulong. We are not looking at Masbate lang po. Tinitingnan din natin yung mga dinaanan, no, sa Region 4B like Romblon, Marinduque, and Occidental Mindoro. Kaya kami po sa OCD ay talagang tuloy-tuloy ang aming koordinasyon sa iba't ibang ahensya at gobyerno na kasama namin na nagbibigay tulong dito sa mga affected areas po. Okay, so you mentioned Asek, power, telco, and also housing materials. Doon po sa kuryente, ano po ang timeline po dito? Siguro, ano na rin po ang sabi ng DOE na makakatulong po sila para maibalik po agad yung supply po ng kuryente? In essence, para maging 100% bumalik ang kuryente sa buong Masbate, ang tinitingnan nating timeline dyan, initially is 1 month. Opo. Pero ito nga, nagmo-mobilize na tayo ng mga different task forces na pwedeng pumunta sa Masbate at tumulong sa pag-restore ng power. Isa po dyan, kailangan may ibalik po o may tayo uli yung mga poste kasi marami po poste na putol o natumba. Yan po ang kailangan natin na ma-restore kagad para ma-re-energize uli yung probinsya. So, kailangan po dyan magtulong-tulong. Yung ating DOE, nag-constitute na po ng task force nila from different electric cooperatives na magpapadala ng mga technician, mga tao na pwedeng tumulong doon sa Masbate. So, ngayon po, as we speak, papunta na po yung galing Bicol at meron pa po galing sa, as far as Metro Manila, no, yung MMDA, magpapadala din ng tulong para puspusan itong ma-restore itong kuryente. Ang target natin, hindi po abot dapat ng 1 month kasi dahan-dahan. So, pag naitayo yung poste, kailangan re-energize from the center hanggang sa mga barangays po yan. So, tulong-tulong po kami. Nandyan po ang DOE, nandyan po ang OCD para i-coordinate at i-manage yung mga logistical requirements para tuloy-tuloy po ang tulong natin sa Masbate. For telco naman po, probably po DICT could also help po pagdating po dito sa serbisyong ito? Yes, ang DICT kasama namin kahapon, nag-install na po tayo ng mga alternate or emergency telecoms unit or teams doon sa Masbate City mismo, sa airport. At maglalagay pa tayo doon sa mga isla nila, sa Burias and Ticao, para po may direct communication tayo na tuloy-tuloy para po mabilis ang exchange ng information at mabilis po mabigay yung tulong. So, napaka-importante po ma-restore yung communication po. Now, for the housing naman po, nabanggit nyo highly affected din po yung infrastructure. Ano po yung mga maaring ma-expect po ng tulong ng ating pong mga affected residents? Siguro probably from DSUD din po, sir. Opo, nandiyan na po ang DSUD kahapon, kasama din namin nag-assess. Meron po silang housing assistance na ibibigay. But for the meantime po, nagpadala na po tayo ng mga tarpaulin, mga GI sheets from OCD, from DSUD at other agencies, no?
para maging temporary, ma-repair nila yung mga bahay nila, malagyan ng bubong, habang inaantay yung mga permanent support like repair and restoration ng mga kabahayan nila. So tuloy-tuloy po ito. We are moving our logistics papuntang Masbate. So una po, mga emergency shelter assistance, mga shelter kits, repair kits, ay meron na po na dumating na po kahapon mga initial supplies po. Sir Rafi, until now po may mga residente pa rin po sa mga evacuation centers. May bilang po ba kayo nito? Meron pa po ba? Meron pa rin naman, specifically sa Masbate kasi marami nga ang nasiraan ng bahay. So hindi ko lang hawak na yung exact number, but kahapon we went around and checked doon sa mga evacuation centers kasama si Sec Gatchalian at namigay po tayo ng mga food assistance. Wala pong problema sa pagkain, in terms of pagkain, kasi nakapag-prepo po tayo sa mga areas na yan. Ready po talaga ang DSWD to provide this food assistance. How about medical services? Sabi po, kailangan rin daw po ito ng mga taga-lalawigan ng Masbate, sir. Opo. Ang binibigyan natin pansin ngayon ay yung pagbibigay ng genset sa mga tatlong district hospital at saka yung provincial hospital. Kasi meron silang problema sa mga power supply, no? Meron silang generator set, pero kailangan kasi itong, kasi isa lang, kailangan magpahinga ito every 2 hours, kailangan magpahinga siya. So kailangan maglagay tayo ng additional generator set para tuloy-tuloy po ang serbisyo na ibibigay ng hospital. Kailangan po kasi tuloy-tuloy ang mga ER, yung mga medical intervention na dapat tuloy-tuloy 24/7 ay kailangan maibigay yan. So meron na pong mga alternate power source na parating para masustain po ang operation ng mga hospitals natin. Alright, well, buti po at yung ating mga tulong mula sa iba't ibang agency po ay agarang na ibibigay sa ating po mga affected residents. Now, I just want to know po, Sir Rafi, do you have final data kung ilan po ang talagang naging casualties dulot po nitong nagdaang bagyo po, Asek? Ongoing pa rin ang ating pagkuha, kasi as of now, meron tayong 27 dead, pero kasama pa dyan ang Nando. But for Opong po, meron tayong binabalidate. So far, sa Region 8, medyo mataas po. Hindi pa po pumapasok yan officially, but we are looking at 15, 15 casualties, pero binabalidate yan from Region 8 alone. And then itong sa Region 5, na medyo pumapalo din ng 9, So, pero binabalidate yan. Pero kaya tinitingnan natin itong 27 as reported as of today, ay tataas pa ito pag pumasok na po yung mga validated report. Panghuling mensahe na lamang po, Sir Rafi, sa ating pong mga kababayan, especially po yung affected nga po nitong mga nagdaang bagyo. Go ahead po. Opo, kami naman sa national agencies, ayon na rin sa utos ng ating Pangulo, si Ferdinand Marcos Jr. and our Secretary of National Defense and Chairman ng NDRRMC, tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ayuda. As of now, meron na tayong close to 150 million worth of goods na ibigay doon sa mga affected families. Hindi lang po sa Masbate, sa Region 5, pati na po sa Region 4B. And of course, hindi natin nakakalimutan yung ongoing pa natin sa North, yung tinamaan ng Nando. Tuloy-tuloy po ito. In fact, ngayon, tinitingnan na rin natin yung may mga posibleng papasok in the next 2 weeks. So, nag-prepare na rin kami dito. So, rest assured po, we are here to support and fully mobilized po ang national agency. So, nandyan po kami. Rest assured yung ating mga LPEs, nandyan po kami mag-augment at magbigay tulong sa inyo po. Sir Rafi Alejandro ng OCD, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa PTV4 sa Rise and Shine Pilipinas. Mabuhay po kayo. Thank you po, Asek. Thank you, sir.